po. Ito na po yung face-to-face natin for 15 days. And at this very point of the day, or this moment, I mean, ito na po yung i-discuss ko sa inyo. Ito na po yung puso ng NC2. Nagsimula po tayo sa basic, bumalik tayo sa NC1, which is the flame. Alam naman po natin na ang competency po ng SMAO NC2 is weld carbon, steel plate, and pipe. Pagdating naman po sa NC1, ang competency niya ay weld carbon, steel plate using SMAO. So wala po yung pipe. Ngayon po, dumaan tayo sa pipe. Ay dumaan tayo sa plate, I mean. Pagkatapos tuloy-tuloy po tayo, nandito na po tayo sa pipe. Sasakopin na po natin ang pipe. So sa ilang araw po natin na pagsasama ngayon hanggang Sabado, which is our institutional assessment or pre-assessment day, kailangan po matutuhan natin ang basic sa pipe weld. Ito po, nakikita nyo ang nakalagay na posisyon sa pipe na ito, okay, is 6G position, which is dalawang pipe po na nakatap at nakalagay po sa positioner table or table positioner at the 45 degrees. Lagi pong tatandaan natin na bago natin ipwesto ang pipe na dalawang pipe na ito, okay, to illustrate, ito po yung pipe. Okay po, dalawang piraso ang pipe. Tatandaan po natin na ito po ay pagdidikitin na mayroong root gap. Ayan po. Okay? Be sure lang po na kapag ito po ay natap, be sure po tack weld, hindi spot. Ibig sabihin po, see to it that from the 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, and 9 o'clock, naka-tack weld, hindi spot. Safety po, ha? Always bear in mind, safety ang mamumuna sa atin. This area, hazardous po ito. Hazard ito. Itong mga bagay na ito ang mga bagay na pwede tayong mapahamak o masaktan. Kaya ingatan po natin pasok at safety. Okay po, nakukuha po. Ngayon po, ito na po yung pipe. Ang pipe po, iwaiwalay pa, hindi nakatap. Sige. Ang una po nating titingnan, anong size ng pipe? Around 6 or 8. Sabi 8. Okay? 8 po ito. Okay? So, ito po, nakabebel na. Kapag hindi pa po nakabebel, ano ang bebel? Ito po ang bebel. Okay? Pag hindi po nakabebel, ibebel nyo. Okay po? Pag nakabebel na, hanapin nyo rin po yung root face. Asan po yung root face? Ang root face po, itong dulong ito, yan, no? Nakita nyo tulis. Okay? Tulis, di ba? So, walang root face. Ito po, pa-flat niya yan. You're going to use a grinder. Or, pwede rin ito. Yan ang mas magandang grind. Kasi ang
measurement, makukuha mo yung mismo measurement ng toothpaste. Okay po? So, ang lalabas po niyan, yan po yan nakaganyan, may nakaganyan. Nakukuha po ako. Ilog ito at ilog dahil display. Okay, ganyan po, nakaganon. Okay po? Tapos, ito, tas yan. Yan yung root knot. Dito po papasok yung golden electrodes. Pero pag wala po niyan, sabog yun, golden electrodes yun, aapaw yun. Walang papasukan, walang ipipenetrate po, walang ipipenetrate yung 6011. Nakuha po. Okay. Now, pag may rebel na, pag meron na pong good face, secret clean. Lagi po natin clean. Cleaning muna tayo, cleaning. So what to do? Pwede po natin i-dry yan, even this one. Okay? Ngayon, kung may matalim, pwede rin po natin gamitin ng pie. We can use the pie. Okay? Pwede natin yan. Pie. So, i-clamp mo in order to make it flat na flat siya once na pinahin mo. Nakukuha din po ako. Get any question? Then, since stop to ito, ang gagawin po natin, okay, pagdidikitin po natin ito, pero kailangan po natin may gap. Paano mag-gap? Hawakan mo, tatatsayin mo. Okay, pwede rin po. Kung bihasa na kayong welder, pero na kung nakita po, pwede mo hawakan yan. Kaya niya yan. Kaya niya. Meron siya. Maliit pa lang ito. Kaya pa ito. Okay? Pero naka-gloves ka, again, safety po ha, naka-gloves ka. Makahawakan ito. Naka-bear. Wow. Hawakan mo po. Kailangan ganyan. So what you want to do, get the spacer. Ito po yung spacer. Ha? Okay. So, ang spacer po, lagay mo dito. Okay. Patong mo kayo dyan. Okay po, another spacer. Okay po. Okay. So, ito po yung sa spacer. Patungan mo rin po ng spacer para be sure, malinis na to ha. Yung root face niya, hindi na ito ganito. Matalit pa ito. Okay po. Be sure po, nakapile natin ganyan. Flat mo yan. All around. Pwede po, i-glove muna natin. Then, kapile natin yan. Magkaroon ng root face. Kaya po, meron na dito. Lalapadan mo lang, oh. Meron face na po yan, oh. Meron face na po yan. Kaya lang, to be firm, to be steady. Okay? Ngayon po, another spacer. Diba, meron kayo nakikita, may space na. Yung sa root block. Be sure po, pag nilagay nyo ito, kasi kailangan po i-dry. So, pag nakalagay na po yan, be sure ang gap, ang tight.
Yung 1/8, 1/8 yan. All throughout, circular. Huwag po. Okay. So, ang lalabas po, dalawa root gap natin. Okay? Meron dito, meron dito. Pag ito po nakatak na, you are going to tap well. Or tap is right. Paano po ang tapping natin? Kung ganito po, from the 12 o'clock, okay? 12, 3, 9, 6. 12, 6, 3, 9. Okay po? Nagigets po ako? Yes! Let's go. 60 rest. Okay po. Anong gagamitin niyo pantap? 13. Or E60, 13. Or 70, 18. Okay po. So, tantap po natin. So, kagaya po, reset lang. Tap well, penetrating po well. Ito ko sabihin po, kailangan naka-weld yan. Pero, ano po? Maliit lang, maiksi lang. Huwag po buo. Lang. Kaya natawa kasi po meron ako binata. Piluho. Okay? Okay po? Yan na-remember lang po ko. Pero bawal sabihin. Nasa assessment ko. Okay po. So, ganun po yun. So, eto na po yung 5. Assuming na tap. Ngayon po, you are going to position this 5. Saan po? Sa ating positioner. Anong position? Remember po, 45 degrees angle. 45 degrees angle. Dito po tayo magsasanay sa pipe na ito, sa posisyong ito. Why? Lahat po ng posisyon magagawa natin. Okay? At mapag-aaralan natin kung ano po ang tama. Remember this po may standard po na posisyon sa pag-weld. Kung paano ka umuwesto, kung paano ka mag-ina. Standard po yan. Pero pag nakukuha mo yung standard procedure kung paano po humina, okay? Hahanapin mo rin po ang posisyon ng resulta ng hinang mo good weld. Nakukuha niyo po? Pag marunong na po kayo, meron na kayong basic, marunong na, okay, dun sa standard procedure. Halimbawa po, ganyan ang pwesto, ganyan ang standard, okay, ganyan ang standard, let's say, okay, nihinangin mo. Pero, pag medyo nakukuha mo na po yan sa standard, napansin mo, medyo ang hirap ng katawan mo. Mas maganda pala sa ilang ganyan. Ang ganda na resulta. Implemented. And remember po, mapa-plate, mapa-pipe. Hindi lang po itong gumagalaw Subukan nyo, hindi lang po itong wrist. Ito. Hindi lang po ito. Pag galaw po nito, sama nyo ito. Alalahin nyo nito. Tapos po sabayan nyo ng katawan nyo. Kung pumipihit, huwag nyo kontrahin, baka kukontrahin nyo, kukontra din yung hinang nyo. Nakukuha nyo po? Nagkakaintindihan po tayo. Yes. Yung akin po, tingnan nyo, bumanga pa lang. Pero, kung isa sa isip nyo, gaya ng sinabi ko, kahit hindi ka nasa actual, pag nanonood ka ng video, ang daming magagaling.
inuunti-unti nila ang procedure kung ipinapasok mo yan sa isipan mo. Kaya ng ginagawa natin ngayon, ano, ang top well, hindi span. Bakit ko po inuulit? Sa 5, pag yan ay tumukal, napapos ako kasi Tagalog yung iniisip ko. Pag tumukal, umangat, tandaan nyo po, aangat din yan. Pag umangat yan, hindi na po alive. Pangit ng hinang mo. Meron din meron gaganyan o. Sasarado yun dyan. Hindi ka taas. So, anong gagawin po? Bukay mo na naman. Ha? Pinapaliwanag na po natin ang pwedeng maging deforma. Deforma. Hindi na sa ayos na forma. No, 5. Kaya sikapin mo po sa pagkatakbo pa lang, pantayan. Naka-gloves ka naman, hawakan mo yan, nakaganyan. Hindi yung okay ka na dyan. Naling mo naman. Lumis ng konti po yan. Hindi na pantayan. Then, we are going to position the bike at the 45 degrees. Once it is already tucked on the 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, and 9 o'clock, we can position it at the table positioner or positioner table on the 45 degrees, which we brand it as 6G position. Clear to everyone? Yes, sir. Any question? Now, these are going to be cleared with you. First to do, clean the bike. After cleaning the bike, check the pedal. Kung medyo may matalas, inumin. Then check if there is a root face. Meron eh. Manipis. Kaya lang po, matalas. Avoid na rin natin. Pwede tayo masugatan. Ha? Remember, may rust. Pwede tayo matetano. Ha? Avoid. Tingnan nyo po. Ito naman ako, hindi ako naka-gloves. Dapat naka-gloves po ako. Okay po? Be sure, naka-gloves kayo. Okay, santa. Okay. Ano ba yung gloves? Ito po, siya. Kaya lang po, huwag pong mutursip yung gloves nito. Okay? Yan. Ibasa hindi happy. Kaya, ganito dapat. Okay po. Okay. Okay. Now I can demo. Hawakan mo ito. Kung mag-clean ka ng face, clean mo yung face. Gusto mo sa grinder, clamp mo sa device. Hindi po, tansyahin mo. Kaya na po, speculation yun. Bata pa naman kayo, alam mo kagad kung malapad na o hindi. Kung ikaw nakatap at nakaklamp, ganyan ang posisyon ng pilot. Kung hindi po, ubal yan. Ubal, ha? Ubal. Then, from time to time, titingnan mo po yung face. Baka naman lumapad dito, pwede dito. So, you also, inipuan. Inipuan po? Gets po? Yes, sir. Okay. Now, ulitin ko po. Ang unang-una sa pipe na gagawin po natin is the root pass. Root pass well.
Ito po ang unang pass sa tatlong pass. Root pass, well. Half pass well, deep pass well, or final capping. At ito po, dito po tayo, kumbaga sa una, dapat sa una pa lang, tama po ang welding resort natin o good weld resort. Why? We are going to use a E6011 electrodes, which is used for a root pass weld electrodes, I mean. Okay po. Ang karakteristik nito, take note, it's already electrode, deep penetration. Okay? Deep penetration. What do I mean? Ginagamit po ito pag may gap na ganito. So, ang expectation ko sa E6011, once nag-molten yan, papasok yan dun sa loob. And we are going to maintain a penetration of 1/8 all throughout the system for the pipe. Tama-tama lang po, dapat tansyado, 1/8. Okay po. Pag lumampas po dyan, nag-1/2 yan, excessive penetration na po yan. Kailangan uniform. Uniform po na 1/8, tandaan po. Kaya dahan-dahanin po natin. Remember, ang root gap natin, yan, dyan ang unang basic. Yan ang unang importanteng hinang. Pag dyan pumalpak po, palpak ng hot pass weld po. Nakukuha niyo po? It should be smooth lang po dito para ka nagpintura first coating. Pero ang penetration mo po, 1/8 na sa loob. Continuous po ang tirada mo. Remember po, sinabi ko, or even in the video that I've shown to you during our online teaching or online lesson, pagka po even nag-weld ka, no? Even ang pwesto, papunta ka dito. Remember po, pag ups, down, ups, down, ups, down, pwede kang tumigil. Pag tigil mo, may keyhole. Kailangan merong keyhole. Kung wala naman po, be sure po ang travel speed po with the angle tama, with the arcing. Again, the secret, 5 essential of welding. Correct ampere or current, correct electrodes, correct what? Angle, correct what? What? Speed. Okay, travel speed. Other one, meron ka sa? Ano? Ampere, electrodes, angle, nalilimutan ang pinaka-importante. Tikit ng tikit. RT. So, ang una, ano? Ampere. Pangalawa, electrode. Pangatlo, RT. Pangapat, angle. Panlima, travel and speed. Pag yan po, na-maintain ko lahat, gagarantiyan ko po sa inyo, maganda na ang hinang nyo. Plus, the movement of the wrist, with your arms, with your body, alalay po. Ang braso, itong alalay ha, pag sinabi kong alalay, hindi ginigigilan mo ito ha. Alalay, kung saan pumunta, dito lang po. Why? Lalo po sa overhead position, matanglay. Matanglay ang one hand
So pag umangat yan, either mabutas yung bakal mo kung mataas ang pilay mo. Nakuha ko? Okay, yan po ang basic na gagawin natin ngayon. So, for today, check ng pipe. The group has an individual pipes. Ikagatlo. No? So, check na po natin. Okay? Check natin ang bevel. Check natin ang root base. And then, we align. Meaning lahat, align po yung spacer. Check the spacing of the gap. Then we tap. After tapping, position. 45 degrees. Then we start. Okay po? Thank you very much.